Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sugi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Dito sa ating dulang. Mr. Romántico. May mga sandaling sobra na ang ating pagtitiis at magkaminsan ay hindi na natin kaya kung kaya't tayo ay napapagod at sumusuko na hanggang sa hilingin natin sa isang karelasyon na palayain mo ako. Magandang umaga po sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito ngayon ang abangan ninyong kasaysayan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig mula pa sa Orani, Bataan at siya'y nagpatago sa pangalang Clarice. Dear Mr. Romantico, nais ko pong isalaysay sa inyo ang naging karanasan ko sa pag-ibig na puno ng pighati at pagdurusa. Subalit ito ay nagkaroon din ng isang maayos na wakas. Ganito ko po sisimulan ang lahat. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa naman po ako inaantok, Nay. Asya, hindi na ako magtatagal dahil baka hinihintay na ako sa bahay. Maraming pong salamat sa dalaw at sa mga padala ninyong groceries ng itay at ng mga kapatid ko. Ay, ewan ko ba sa'yo? Kung bakit nagtitiyaga ka pang makipaglibin sa George na yan. Nawala ka namang kasiguruhan sa relasyon nyo. Dahil puro konsumisyon lang ang inaabot mo. Nay naman, bigyan natin ng pagkakataong magbagong isang tao. Pagkakataon? Aba, Clarice, huwag mong kalilimutan. Magdadalawang taon na kayo nagsasama. Sa totoo lang, ha? Alam na alam mong kontra kami sa pag-uugali ng lalaking yan. Dahil nakikita namin sa kanya, maraming diferensya. Nay. Totoo, may hanap buhay. Pero sana pupunta kanya kinikita. Sa bisyo, sa paglalasing, sa babae. Nagbibigay naman po siya sa akin. Kapag binatira. Umaasa pa rin po ako na makikita ni George sa kanyang diferensya. Huwag ka na umasa. Dahil sa palagay ko, manhead ang lalaking yon. At ikaw ang sinisisi ko dyan. Inay. Ay kung bakit inubos mo na lahat ng pagmamahal mo sa kanya. At sa tingin ko, hindi ka na nagtira na para sa sarili mo. Abay, maawa ka naman sa sarili mo, anak. Patay na patay ka sa isang taong hindi naman karapat dapat mahalin. Kaming pamilya mo ang sobrang nasasaktan sa dinaranas mong pagdurusa. At wala kaming ibang hangad kung hindi dumating ang sandaling matauhang ka na at pahalagahan mo ang iyong pagkatao. Sure? Live-in partner mo lang si Clarice? Trust me, Sandra. Kaya nga sabi ko sa'yo, iwan mo na itong beer house at tayong dalawang magsama. Handa kang hiwalayan yung kinakasama mo? Handang-handa. Basta't ikaw ang magiging kapalit niya. Bakit ka natatawa? Parang gusto ko nang maniwala sa'yo. Dapat lang naman. Dahil alam mong tuwing narito ako sa beer house, ikaw lang ang tinetable ko. Ganyan naman kayo mga lalaki. Bolero. Hindi, totoo ko sa'yo.
Para bang gusto ko nang maniwala. Paniwalaan mo ko dahil katotohanan ang naririnig mo. Well, sige. Pag-iisipan ko mabuti ang offer mo. Kapag pumayag ka, ikukuha kita ng magandang apartment na matitirhan. Oh. Hindi tulad ng pipitsuging bahay na direrentahan namin ni Clarice. Masusunod naman kaya yung mga luho ko sa katawan? No problem. Alam ko naman beauty conscious ka, kaya okay lang sa akin yun dahil gusto ko rin lagi kang maganda sa aking paningin. Okay, let's drink to that, Mr. Loverboy. Okay. Para makarami tayo. Mauubos na ang ladies drink ko. O, ikaw nakakailang beer ka pala. O sige. At ang makarami din ako ng mainom. But wait, George. Bakit? Kapag nalasing na tayo, where mo ba akong balak dalhin? Saan pa? E di sa langit. Gusto ko yan. And this time, dapat galingan mo pa ng todo para mag-enjoy ako. Ganun ba? Yeah. I promise. Teka, nakikiliti ako kapag hinahalikan mo ako sa liig. Oh, so gusto mo sa labi? Dare? Okay. Mr. Romantico, marami na akong naririnig ng mga panluloko sa akin ni George. Subalit sadyang laging bulag ang pag-ibig. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang at kapabayaan, ay nananatili pa rin akong sa kanya ay nagmamahal. George? George, gising na. George, gising na. Gising ka na. Baka maliit ka sa work mo. Alas 8 na. Ano? Tintik na. Bakit ngayon mo lang ako ginising? Pambihira ka, wala kang kwenta kinakasama. Kanina pa kita ginigising pero ayaw mo magising. Kasi ba naman, mag-aalas 3 na madaling araw ka na umuwi. Pati pag uwi ko, pinakikailaman mo, visit ka. Ihanda mo ako ng breakfast. Pati yung gagamitin ko pagpasok ng opisina. Bilisan mo! Huwag kang kukupad-kupad! Oo. Aray ko, sakit ang ulo ko. May hangover pa yata ako. Mas kinaligo na ako sa hotel after ng lovemaking namin ni Sandra. Pero ang husay niya, bilib ako. Kaya hinahanap kong galing niya sa kama. Ang sarap talaga ng simoy ng hangin dito sa Tagaytay. Kaya nga dito kita dinala bilang birthday gift ko sa'yo. Thank you so much. Talagang pinaligaya mo ako ng husto. Oops. Baka hanapin ka na ng ka-live-in mo, ha? Sinabi ko sa kanyang may 1-week seminar ako sa Baguio. Kaya hindi na maghahanap yun. Kayo talagang mga lalaki. Maraming paraan na nalalaman basta ginusto nyo. Siyempre, dahil mas mahalagang kasama kita. Lalo na ngayon na yakap-yakap kita ng mahigpit. Habang nakatanaw tayo sa Taal Volcano. Baka mamaya, yung Taal Volcano mo biglang mag-erupt dyan, ha? Mamaya pa yan. Paghahandaan ko. Oops, wait. May call ako. Baka mag-greet sa akin ng happy birthday. Sandali lang sasagutin ko, ha? Teka, bakit lalayo ka pa? Pwede mo namang sagutin dito. Trust me, please. Bahala ka na nga. Happy birthday, anak. Thank you po, Inay. Hindi ninyo nakalimutan. Ano ka, bata nga? Ako ang nagsilang sa'yo. Paano ko makakalimutan yon? Oh, hala,
ipatong natin sa mesa ang dala kong cake. Salamat po talaga. Si George, Pumasok na po sa trabaho. ano ba regalo sa'yo? Wala po. Ha? Okay lang po yun. Pira. Binati ka ba naman ng happy birthday? Ano po Nakakalimutan. Ganon. Inay. Alam mo, ang tiyaga-tiyaga mo sa isang walang kakwenta-kwentang lalaki. Ala, sige. Magmahal ka ng taong wala namang pagpapahalaga sa'yo. At hindi ka na nga siguro minamahal. Siya nga pala, pag ko nga pala makalimutan, yung si Rodel na dating baliw na baliw sa'yo at sumampa sa barko dahil seaman, dumating na. Abay, kinukumusta ka? Huh? Mr. Romantico, matagal pong nanligaw sa akin si Rodel. May maayos siyang hanap buhay. Kaso po, sadyang malakas ang appeal ni George sa akin. Kaya ako nahulog sa kanya. Noong una pong pagsasama namin ni George, ay ipinaramdam niya naman sa akin ang pagmamahal. Ngunit sadyang may mga nagaganap na pagbabago sa ating buhay na hindi rin natin napipigilan. Wow! Ang dami naman itong pasalubong mo sa akin. May chocolates, perfume, flowers. Kakaya naman sa'yo. Ang dami ko na kasing utang sa'yo. Mula nang sumampa ako sa barko, nawalan na tayo ng communication. Okay lang naman yun. Naiintindihan ko dahil laging nasa malayong kontinente kayo. Magkaminsan mahirap pa ang signal. Kumusta ka na? I'm okay. Ikaw? Heto, single na single pa rin. Ang dami yatang magagandang foreigner sa bawat lugar na dumadaong kayo. Wala kang malambang napili? Wala Kasi dito sa Pinas naiwan ang puso ko. Rodel. Going strong pa ba kayo ni George? Oo naman. Hindi ka ba nagkamali ng naging desisyon mo? Hindi. Masaya ako sa piling ni George. Wala nang biro. Masaya. Ibig sabihin, pornada na naman ako. Talagang wala akong pag-asa sa'yo. At siguro, kinakailangan ko na rin tanggapin ang kabiguan ko. Bago ka pumasok, pwede ba makausap muna kita? Importante? Sobrang importante. Ano yun? Aminin mo man sa hindi. Damang-dama ko ang malaking pagbabago sa pagsasama natin. So? Alam ko, may ipinalit ka na sa akin. Kaya, yamang hindi na rin masaya ang pagsasama natin. Hihilingin ko sa'yong... Ano? Palayain mo na ako. Yun bang gusto mong mangyari? Well, okay. Mabuti, sa'yo na rin ang galing ang lahat. Call ako sa gusto mo. Tapusin na natin ang ating relasyon. Salamat na naging parte ka ng buhay ko. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa kong pakikipag-live-in sa'yo. Sa kabila ng pagtutol ng pamilya ko, sumigi ako dahil yun ang dinidikta ng puso ko. Ang pagmamahal sa'yo. Pero ngayong halatang halata ng kawalan mo ng interes at pagpapahalaga sa akin.
Kaya nagdesisyon na rin ako. Wakasan ang lahat. At sana, makatagpo ka ng isang babaeng higit pa sa ginawa ko ang kayang gawing sakripisyo. At sa paghihiwalay nating ito, wala akong ibang hangad kung hindi ang matamo mo, ang tunay na kaligayahan sa piling ng babaeng mamahalin mo habang buhay. Dear Mr. Romantico, kapag ako po ay nagmahal, buhos na buhos. Ganun ang ipinaramdam ko kay George. Subalit, sadyang mapagbiro ang tadhana dahil sa kabila ng pagpapahalaga ko sa kanya, ay nagawa niyang pabayaan ang aming relasyon. Kung kaya, hiniling ko sa kanyang palayain na ako. I like it, ha? Parang bachelor's pad, pero okay na to sa akin. Akala ko nga hindi mo matitipuhan dahil ang dream mo ay condo. That can wait. Thank you. Pagsisikapan ko. Pero teka, talaga bang wala na kayo ng Clarice na yun? Tinuldo ka na namin. Actually, siya pang nag-request na palayain ko na siya. Well, hindi naman natin siya masisisi. Siguro nakakahalata na. Siguro nga. So, ngayong magsasama na tayo, titigil ka na sa beer house. Okay, promise. Actually, hindi ko naman talaga gustong pumasok sa beer house. Wala lang ako magawa dahil syempre kailangan ko rin ng pera. Kala ko nga magagamit ko yung pinag-aralan ko yung natapos kong kurso. Pero alam mo, sad to say, napakahirap ng work ngayon. Ang dami nga nagtapos ng HRM, yung mga 2-year secretarial courses. Tapos yung mga nurses nga tenga pa rin dahil sa kakulangan ng mapapasukan. Don't worry. I promise na may bibigay sa yung lahat ng gusto mo sa abot ng aking makakaya. Basta't mahalin mo lang ako at wag na wag mong iiwan. Clarice, huwag kang tanga. Nay, Natuwa ako sa naging desisyon mong makipagkalas ka na kay George. Pero buksan mo naman ang mga mata mo. Nariyan si Rodel, na sobra-sobrang pagmamahal sa iyo. ayoko pong isipin ni George na kaya hiningi ko ang aking kalayaan dahil may ipinalit ako sa kanya. Oh, kung ikaw nga, matagal niya nang pinalitan. Bakit ba labis ka pa rin nagpapakamartir? Alam ko labis ang pagmamahal mo kay George. Pero kung ikaw naman ay sobrang sinaktan, pinahirapan, pinarusahan, ibigyan mo naman ang pagkakataon ng iyong sarili para makahanap ka ng tunay na kaligayahan. At sana naman sa pagkakataong ito maging masaya ka na. Batid kong hindi ka magkakamali. Kung si Rodel ang pag-aaralan mong mahalin. Ang ganda ng tanawin dito sa park. Nakaka-enjoy, di ba, Clarice? Clarice? Hindi ka ba nag-e-enjoy? Aha. Rodel, may sinasabi ka? In-invite kitang mamasyal para malibang ka. Kaso, mukhang hindi ka pa rin masaya na kasama ako. Siguro dahil hindi mo pa rin siya makalimutan. Sorry. Pero hindi ako magsasawang maghintay na dumating ang sandaling
mahalin mo ako. O Sandra, nauna pa akong umuwi. Saan ka ba nagpunta? May nilakad lang kami nung dati kong kasama sa beer house. Palagi? Oh, teka nga, George. Nag-iisip ka ba na may iba akong ginagawa, ha? Sandra... Please! Wag na wag mong gagawin yan na parang sinasakal mo na ako. Ayoko ng ganitong klaseng relasyon. Okay. For several months, nakita ko ang tiyaga mo sa akin. Like ang pagiging thoughtful mo in some very important occasions, sa mga little things you do to me, they all means a lot. Yung mga pa-surprise na flowers, lahat ng yan, hindi nagawa ni George sa akin. Clarice, Pero ikaw, sobra-sobra mo kong pinasasaya, Rodel. At dahil dyan, hindi ka mahirap mahalin. you mean tayo na? Tinatanggap ko na pag-ibig mo. Yes! Mr. Romantico, nasaksihan ko po ang katapatan ni Rodel sa akin. Sino mang babae ay sadyang mararahuyo dahil sa kanyang pagiging maalalahanin at mapag-alaga. Napakalaki ng pagkakaiba nilang dalawa ni George. Kaming pamilya mo ay labis na nasisiyahan dahil sa naging desisyon mo. Salamat po, Inay. Alam namin hindi ka nagkamali sa pagkakataong ito. Mabait at mabuting tao si Rodel at magandang hangarin niya sa'yo. Sa madalas po namin pagsasama at pamamasyal, minsan ko pa pong napatunayan ang kanyang katapatan. Ang laman ng small box na ito. Open it. Sing-sing? Oo. Rodel? Nalalaman ko. Totally, hindi mo pa rin nakakalimutan si George. At hindi kita masisisi. Dahil almost 2 years din kayong nag-live-in. Up to now, nasa puso mo pa rin siya. Rodel? Kahit tinanggap mo na ang pag-ibig ko, hindi pa ako nakasisiguro na ako na lang mag-isa ang nasa puso mo. Clarice, will you marry me? Oh, bakit ang dilim dito sa bahay? Wala na naman si Sandra. Mabuksan na nga ang ilaw. Ay nako, buhay. Ano ba itong ginagawa ni Sandra? Nung una lang nakikinig sa akin pero lately, umaandar na katigasan ng ulo niya. Paano ba ito?
Gutom na ako and I'm sure wala pang nakahandang makakain. Teka, ano yung nasa ibabaw ng kama? Sulat? Sulat nga ni Sandra para sa akin. George? Hindi na kita hinintay. Actually, hinakot ko na lahat ng gamit ko sa aparador. Wala akong iniwan ni isa. Nagdesisyon na akong iwan ka. Kasi boring ang life ko pag ikaw ang kasama. I met Gerald. He's such a nice guy. Mas maibibigay niya sa akin yung lahat ng gusto ko. Galing siya sa mayamang pamilya. I'm sorry. Ayoko na sa'yo. Huwag mo na akong hanapin. At this moment, nasa Hong Kong kami para magbakasyon ng 3 buwan. Pagkatapos noon, pag-uwi namin, pakakasal na kaming 2. Hindi ako nagsisisi sa desisyon kong ito. Tanggapin mo na, hindi tayo bagay para sa isa't isa. Sandra, bakit mo ito nagawa sa akin? Paano mo ako nagawang lokohin? Sakit. Ang sakit-sakit. Iniwan kong isang babaeng labis-labis ang pagmamahal at pagsisilbing ginawa sa akin. Ipinalit kita na isang walang kwenta. Walang kwenta! Walang kwenta ka! Walang kwentang babae! Ang laki ng nagawa kong pagkakamali sa aking buhay. I hate you, Sandra! I hate you so much! I hate you! I hate you! Nabalitaan mo na rin pala nangyari. Opo. Ayun, nakarma siya. Yan ang napala niya. Nakakaawa naman siya. Ano ka mo? Wala po. Alayain mo ako. Ay, mag-isa na lang ako lagi dito sa pad. Ilang linggo na. Si Clarice, namimiss ko na siya. Bakit ko siya iniwan? Bakit ko siya pinabayaan? Siya itong sobrang nag-aalaga at nagmamahal sa akin. Siyang nagparamdam ng matinding pag-aasikaso na sadyang binaliwala ko. Malayong malayo sila ni Sandra. Oh, labis-labis kong pinagsisisihan ang ginawa ko kay Clarice. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano siya kahalaga sa buhay ko. Ngayon ko lang naramdamang mahal ko pala siya. Mahal na mahal. Mga halik at yakap mo. Ikaw pala ang bisitang sinasabi ng inay. Ako nga. Naligaw ka? Ikaw talagang sadya ko.
Bakit? Kumusta ka na? Okay naman ako. Mabuti ka pa. Bakit? Ikaw? Wala na kami ni Sandra eh. Matagal na. Sorry to hear about that. Sobra kong pinagsisisihan ng pag-iwan ko sa'yo. Tapos na yon, George. Huwag na natin pag-usapan. Mapapatawad mo pa ba ako? Matagal na kitang napatawad. Salamat. Let's charge you to experience. Ah? Pwede mo pa ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ha? Gusto kong bumalik sa'yo. Ganun ba? George, I'm sorry. Sa Sunday, ikakasal na ako kay Rodel. Clarice. Huli na ang pagbabalik mo. Hangad ko na sana makatagpo ka ng isang babaeng karapat-dapat para sa'yo. Sayang. Sayang na sayang. Mahal na mahal ako ng lalaking pakakasalan ko. Nawala ka man sa akin, ipinagkaloob naman ng Diyos ang taong karapat-dapat para sa akin. Ganun pala ang kapalaran. Kapag may nawala, may kapalit na higit pa sa iyong inaasahan. Mr. Romantico, kung bubuksan lang ang puso ko, makikitang may puwang pa rin si George dito. Subalit, ayoko na pong magkamali sa aking desisyon. Tapat at mapagmahal ang lalaking pakakasal. Clarice, maraming salamat sa ibinahagi mong kasaysayan ng pag-ibig na hari nawang marami ang nakarelate at ito'y kinapulutan ng aral. Oo nga, nagkamali ka sa una mong relasyon dahil nagmahal ka sa isang taong hindi naman nagawang suklian ang pagmamahal mo hanggang sa kayong dalawa ay magkahiwalay. Subalit sadyang mabait ang Diyos dahil ibinigay niya sa iyo ang isang lalaking tapat kung magmahal. At ngayon, ikaw ay nakatakdang ikasal sa kanya. Huwag mo nang lingunin pa ang nakaraan ninyo ni George sapagkat kahit may pagmamahal ka pa sa kanya, ay hindi na magandang pag-ukulan mo pa siya ng pansin. Higit mong ituon ang iyong atensyon at panahon sa lalaking totoong nagmamahal at tapat sa iyo, sapagkat sa kanya ka tunay naliligaya. Maraming salamat sa sulat mo, Clarice. Ang gumanap sa iyong kasaysayan ay si Chiquita mo. Bilang George, si Phil Cruz. Nakasama si Alan Ortega sa papel na Rodel. Kasama rin si Rosana Villegas bilang Sandra at si Susan Robles. Soundman Jerry Mucha sa musika ni Boboy Salonga, technician Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Jessie Mar sa direksyon ni Luz Fernandez. Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang isa na namang bagong kasaysayan ng pag-ibig na aming itatampok sa susunod na linggo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantic.